First time mo bang magmotor at makagamit ng scooter? Pues panoorin mo tong vlog na to para makatulong sa paggamit mo ng scooter lalo na sa mga paahon na kalsada. What is up mga bossing? Susimulan natin yung vlog sa mga shoutout sa inyo mga bossing at sa mga new owners ng ATR 160. So ang tuturo natin ngayon sa vlog na to is paano ba ang tamang paggamit ng scooter para dun sa mga bagong owner ng mga scooter na first time nila na magkaroon ng motor. So unang-una sa lahat, dapat meron kang motor. Yes. Next, dapat meron kang ORCR. Next, dapat meron ka ng temporary plate kapag nakakuha ka na ng ORCR para walang problema sa vehicle na gagamitin natin. And next naman, dapat meron ka na ring lisensya. So non-pro or professional, basta dapat meron kang lisensya bago ka magmotor. And syempre, ang helmet. Huwag kalimutan ng helmet. Kahit half face o full face, basta dapat naka-helmet. Yun, so let's start na mga bossing. So sa mga beginner na nagkaroon ng ATR 160, beginner means bago pa lang nagkaroon ng scooter. Okay, so lagi nakakotse or iba yung minamaneho. And first time magkaroon ng scooter or naka-automatic. So tuturo ko sa inyo yung kung paano ko ginagawa yung sinasabi kong proper throttle handling kapag mga ganito yung kalsada. Yan, paahon, paliko. So, ganito yung ginagawa kong rev matching kung tawagin or yung proper throttle management kapag mga ganito yung kalsada mo. Nadadaanan, paahon, paliko, matarik na pataas. So, kapag scooter kasi yung vehicle or gamit mo na motor, tapos paahon, ay makakapil ka ng parang bigat and minimal vibration kapag paahon ka na. Lalong-lalo na kasi CVT ang gamit natin na transmission dito sa mga scooter. So paano ba yung tamang throttle handling kapag paahon na ang daanan? Tulad nito, medyo pataas yung pinuntahan natin or mataas na lugar. Mabigat din ako, so ramdam ko talaga yung bigat ko kapag medyo paahon yung kalsada. Ang ginagawa ko lang dyan is parang ginagawa kong manual yung scooter ko. Kumbaga sa manual, di ba, may first gear, may second gear, may third gear, may fourth gear, hanggang fifth gear kung malaki yung motor mo or big bike. So, pinagbabasihan ko dyan is yung 30 to 35 kph, yun yung first gear ko. And then, yung second gear ko naman is around 40 to 45 kph. And then, yung third gear ko naman is around 55 to 60 kph or 65. And then, yung so on and so forth, nasa 70, 75, 80, and then hanggang mag 90. So paano ko ba ginagawa yung kombinasyon na gano'n dito sa mga automatic na scooter? Napakasimple lang, hindi ko pinapasigaw yung makina kapag paahon. Ibig sabihin, hindi ko ginagalit yung throttle, hindi ko binababa ng sobra kasi it doesn't mean na kailangan mong ibirit yung motor mo kapag paahon. Okay, so yung iba kasi automatic ang mindset, kapag paahon kailangan ibirit yung throttle para umangat yung motor. Hindi po ganon. So, kailangan nyo pong laruin yung throttle nyo. Yun nga yung sinasabi ko na parang may buwelo. So, pag paahon, unang banat nyo hanggang 30 kph and then mag nag-stable ng konti, baba ng throttle and then buwelo ulit. Taas ulit ng throttle. So, 30 to 45 naman hanggang sa ma-reach nyo yung limit ng speed nyo or yung stable speed nyo pala kapag paahon na yung takbo nyo. So, hindi mo kailangang maibirit yung throttle kapag paahon, hindi po ganon, mali po yun. So kapag ka beginner, yun ang kalimitang nangyayari. Kapag paahon, binibirit nila dire-diretso yung throttle hanggang marating nila yung peak ng paahon, which is kawawa po doon ang panggilid ng inyong mga scooter kasi nakataas lang yung belt nun dire-diretso. So ang mangyayari, mahangamoy yung panggilid nyo, diba? Kasi wala siyang buwelo, hindi siya nakakababa yung belt nyo, tuloy-tuloy lang siya na nasa taas. So, mangangamoy yung panggilid nyo nun. Alright? So, yun yung advice ko sa mga paahon na kalsada. Make sure na kumukuha kayo ng buwelo. So, ako ang ginagawa ko kapag paahon, hindi ko ginagalit yung makina. Unang rev ko hanggang 30, then baba, buwelo ulit. Tapos, kapag naramdaman ko na yung tunog, narinig ko, banat ulit ako.
rev up hanggang 40, 45. Then kapag matarik talaga, bababa ko ulit yun. Nasa third gear na ako, banat ulit. Hanggang sa ma-reach ko yung stable speed doon sa road condition kung nasan ako or kung paahon man yon. Again, remember, hindi nyo po kailangang pigain ng matindi yung throttle na dire-diretso hanggang marating nyo yung peak or tuktok na paahon na kalsada. Hindi po ganon ang tamang paggamit ng mga scooter natin. Okay? So, make sure maramdaman nyo or papakiramdaman nyo yung ingay. Kapag umingay yung scooter mo, ibig sabihin, medyo hindi tama yung paggamit mo ng rev or ng silinyador sa kanya. So, kaya nga dapat merong buwelo lagi ang scooter, lalong-lalo na kapag paahon ang kalsada. Even kahit diretso, ginagawa ko din yun. Mas maganda yung speed ko kapag ganun yung ginagawa kong combination. Like, kapag diretso naman ang ginagawa ko, 0 to 40, baba, then buwelo ulit, 40 to 60, then baba, buwelo ulit, 60 to 80, 90, 100. So, hindi na sa stress yung CVT ko kasi kumukuha lagi siya ng buwelo sa pag-ikot niya. And hindi din mo yung panggilid. Okay? And then mga boss, depende lagi yon sa road condition or kung sobrang tarik ng sa inyo, malamang hanggang 20 lang yung first na piga nyo, tapos babanat ulit kayo ng buwelo, then pataas ulit. So depende yung KPH sa road condition. Kung sobrang tarik niyan, unang banat mo lang siguro dyan 20 kph, buwelo ka na kagad ng kalahati, rev ulit pataas, then 35, then ganun. So depende lagi yan sa tarik ng pupuntahan nyo. Basta importante, binababa nyo yung throttle kahit papano. Huwag nyo pong dire-diretsong pigain yung silinyador hanggang marating nyo yung tuktok ng tarik ng kalsada. Dahil mangangamoy po talaga ang panggilid nyo. So hopefully nakatulong yun, and kung may iba kayong idea at may mga mali ako nasabi, pakicorrect naman ako sa comment, okay? Salamat mga bossing! Sa next vlog natin mga boss, all about maintenance naman, kung paano yung proper maintenance ng ating ATR 160. Alright, so enjoy nyo lang yung ATR 160 nyo, i-ride nyo ng i-ride hanggat covered pa yan ng 1 year warranty. Alright, so nga pala mga boss, pa-follow naman ng aking Shopee store and Lazada store. So kung gusto mo ng front and rear fender extender ng ATR 160 dahil tag-ulan na ngayon, para less ang putik sa likod at sa harap, comment ko na lang yung link dito sa video. And of course, kung gusto mo ng change oil package, meron tayong Repsol Smarter 10W40 fully synthetic para sa ating ATR 160. And sa MDL and Bocina, meron din tayong full package na pang ATR 160. So syempre, marami tayong freebies na ibibigay kapag ATR user ka at ATR 160 member ka. Alright. Mini driving light na minimal lang dahil malakas naman ang ating headlight ni ATR 160. So ito ang setup natin sa MDL lights ni ATR 160 para lang sa mga sobrang dilim na lugar. Saktong-sakto yan, plug and play, may kasama ng bracket at maliwanag din sa dilim. Kompleto na yan, switch, may relay, and meron na ring insulator. Lagay ko na lang yung link sa comment section mga boss. At ito yung complete set niya mga bossing. Binigyan din nila ako ng freebies mga boss pag-order ko sa kanila ng set na ganyan.